Magandang araw mga ka-clover, mga ka-feng shui at mga plant lovers. Ngayong taong 2026, papasok tayo sa Year of the Fire Horse. Isang taon na puno ng sigla, tapang at matinding enerhiya ng apoy. Ngunit tandaan, kapag sobra ang apoy, maaari rin itong sumunog, magdulot ng tensyon o malas sa tahanan kung hindi mababalanse. Kaya sa vlog na ito, aalamin natin ang 10 official lucky plants ayon sa Feng Shui na magdadala ng balanse, kasaganaan at proteksyon sa taon ng Fire Horse. Kung mahilig ka sa halaman o gusto mong i-attract ang swerte, huwag kang aalis dahil bawat halaman ay may malalim na simbolismo na kayang baguhin ang daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Ito ang ating 10 official lucky plants sa taong 2026 Year of the Fire Horse. Number 1, Lucky Bamboo, plant of harmony and longevity. Ang Lucky Bamboo ay simbolo ng katatagan, tibay at balanseng buhay. Sa taon ng Fire Horse, ito ay parang calling plant. Tinatabunan ang sobrang init ng apoy. Ilagay ito sa silangan o timog silangang bahagi ng bahay upang dumaloy ang swerte, pera at mahabang buhay. At syempre, narito ang kahulugan at simbolismo ng bawat bilang ng stalk ng Lucky Bamboo ayon sa Feng Shui. 1 stalk, simbolo ng simple pero matatag na buhay at magandang kapalaran. Ang 2 stalk, para sa pag-ibig at relasyon, nagpapalakas ng pagkakaunawaan ng magkasintahan. Ang 3 stalk naman, kumakatawan sa kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay, pinakakaraniwan at pinakaswerteng kombinasyon. Ang 4 na stalk, iwasan, dahil sa Chinese belief, ang 4 ay tunog na kamatayan. Malas ito. Ang 5 stalks, para sa kalusugan at balanse sa 5 aspeto ng buhay: isip, katawan, puso, karera, espiritu. Ang 6 na stalk naman, simbolo ng mabilis na daloy ng swerte at pera. Ang 7 stalks naman, para sa mabuting kalusugan at masayang pamilya. Ang 8 stalks, kumakatawan sa kasaganaan, oportunidad at tagumpay sa negosyo. Ang 9 na stalks, pinakamataas na antas ng good fortune at positibong enerhiya. Ang 10 stalks, simbolo ng perfection at kumpletong kasiyahan sa buhay. Ang 21 stalks, para sa kabuuang pagpapala, kalusugan at kasaganaan sa buong pamilya. Ang pangalawa nating maswerteng halaman ay ang jade plant or money tree of opportunity. Tinatawag din itong money attractor. Ang dahon nitong bilog ay kahawig ng barya, kaya pinaniniwalaang nag-aakit ng kayamanan at negosyo. Sa taong 2026, kailangan nating harapin ang mga pabago-bagong sitwasyon. Kaya ang jade plant ay nagbibigay ng kalma at tamang desisyon sa negosyo. Ilagay sa may pintuan ng bahay o tindahan upang salubungin ang swerte. Number 3, orchid or plant of beauty and abundance. Ang orchid ay sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan at masaganang enerhiya. Sa Fire Horse Year, kung saan minsan ay mainitin ang ulo at mabilis magdesisyon ang mga tao, ang orchid ay nagbibigay ng feminine energy, kalma, disiplina at magandang kapaligiran. Mas mainam kung kulay purple o pink orchid para sa romantic harmony at family peace. Number 4, peace lily, protector of negative energy. Kapag ang paligid mo ay puno ng tensyon, stress o selos, ang peace lily ang iyong panangga.
Ayon sa Feng Shui, ito ay sumisipsip ng negative chi at pinapalitan ng malinis na hangin at enerhiya ng kapayapaan. Maganda itong ilagay sa mga lugar ng trabaho o kwarto kung saan madalas ang alitan o stress. Ang puting bulaklak nito ay simbolo ng liwanag at katahimikan ng isipan. Number 5, snake plant or guardian plant. Kilala rin bilang mother-in-law's tongue, pero huwag kayong magpapaloko sa pangalan nito. Sa Feng Shui, ito ay isa sa mga pinakamabisang protector laban sa malas, inggit at masamang mata. Sa taon ng Fire Horse na puno ng kompetisyon, ang snake plant ay nagsisilbing shield upang hindi kalapitan ng bad energy. Ilagay ito sa pasukan ng bahay o opisina para sa proteksyon. Number 6, money tree or Pachera aquatica. Ito ang hari ng mga pampaswerteng halaman. Ang pinagtagpi-tagping katawan nito ay simbolo ng pagkakaisa ng 5 elemento: lupa, tubig, apoy, hangin at kahoy na kailangan ng Fire Horse para mabalanse. Ayon sa Feng Shui Masters, maglagay ng 5 dahon kada sanga para sa 5 biyaya: kalusugan, kayamanan, pag-ibig, pamilya at kapayapaan. Number 7, Anthurium, plant of passion and power. Ang matingkad nitong pulang bulaklak ay kumakatawan sa fire element mismo. Ngunit sa tamang paggamit, ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya, confidence at karisma. Perfect ito para sa mga negosyante o influencer na gustong magtagumpay sa 2026. Ilagay sa living room o opisina para sa boost of energy sa araw-araw. Number 8, rubber plant, plant of wealth and stability. Ang malalaki nitong dahon ay simbolo ng luntiang kasaganaan. Kung gusto mong lumago ang iyong ipon o negosyo, ito ang dapat mong alagaan. Sa Feng Shui, ito ay nagpapahiwatig ng steady growth, hindi pa bigla-bigla, kundi tuloy-tuloy na pag-unlad. Mainam itong ilagay sa timog silangang bahagi ng bahay. Number 9, lavender, plant of calm and clarity. Sa taon ng apoy, kailangan natin ng cooling plant para hindi tayo lamunin ng init ng emosyon. Ang lavender ay simbolo ng kapayapaan, malinis na isipan at proteksyon laban sa stress. Mabisa din itong para sa mga taong hirap makatulog o madaling mairita. Ang bango nito ay literal na healer ng kaluluwa. Number 10, basil, plant of protection and prosperity. Oo, hindi lang ito pangluto. Ito rin ay pampaswerte ayon sa Feng Shui. Pinaniniwalaan na ang basil ay nagbibigay ng blessing, energy at nagpapalayas ng malas sa tahanan. Sa taong 2026, kung saan madalas ang class of elements, ang basil ay nagbibigay ng balance at spiritual protection. Ilagay sa kusina o sa altar upang manatiling payapa at masagana ang iyong tahanan. Ngayon, mahalaga kung saan natin dapat ilagay ang ating mga lucky plants. Narito ang Feng Shui Guide para sa taon ng Fire Horse. Silangan, East, para sa kalusugan at bagong simula. Timog silangan, Southeast, para sa pera at negosyo. Timog, South, para sa katanyagan at tagumpay. Hilaga, North, para sa karera at oportunidad. Iwasan lamang ang sobrang dami ng halaman sa silid tulugan dahil maaari itong magdulot ng overgrowth energy na nakakagulo sa tulog at relasyon. May mga katanungan kung bakit mahalaga na may mga lucky plants pagsapit ng bagong taon. Mahalaga ang pagkakaroon ng lucky plants tuwing bagong taon dahil ayon sa Feng Shui at tradisyon, ang mga halaman ay buhay na simbolo ng bagong simula. Ang kanilang berdeng kulay ay kumakatawan sa sigla, kasaganahan at tuloy-tuloy na pag-unlad.
Kapag naglalagay tayo ng mga lucky plants sa ating tahanan bago pumasok ang bagong taon, para nating hinihikayat ang positibong enerhiya o chai na pumasok at pinalalakas ang daloy ng swerte, kalusugan at kapayapaan. Ang mga dahon at usbong nito ay tanda ng paglago ng mga pangarap, relasyon at kabuhayan. Isa pa sa Feng Shui, ang mga halaman ay tagapagsipsip ng negatibong enerhiya. Sila ang nag-aalis ng luma, mabigat o malas na chi mula sa nakaraang taon para makapasok ang malinis at masaganang enerhiya sa darating na taon. Kaya mahalagang may isalubong tayong lucky plants, hindi lang para sa paniniwala, kundi bilang paalala na tulad ng halaman, dapat din tayong patuloy na tumubo, magbagong buhay at umusbong sa panibagong simula. At yan po mga ka-Clover ang ating 10 official lucky plants sa taong 2026, Year of the Fire Horse. Tandaan, hindi lang basta paniniwala ang Feng Shui. Ito ay art of balance and intention. Kapag ang iyong puso ay puno ng positibong enerhiya, kahit anong halaman pa iyan, dadaloy ang swerte sa buhay mo. Kaya simulan mo na, magtanim ng mga halaman na swerte, linisin ang paligid, at hayaan mong dumaloy ang biyaya ng kalikasan sa iyong tahanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share at i-comment kung alin sa mga lucky plants ang meron ka sa bahay. Hanggang sa muli, ito po ang inyong ka-Clover na nagsasabing kapag malinis ang enerhiya ng iyong paligid, malinis din ang daloy ng swerte sa iyong buhay.